Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Biyernes, araw ng ating pong Hesus Nazareno. Magpupugay tayo magpasalamat sa Kanya at tayo ay hihingi ng mga kaloob na kinakailangan natin. At ngayon, ang Biyernes ay bahagi ng pangalawang linggo ng Adbyento o ng pagdating ng Panginoon na tinatawag na Linggo ng Kapayapaan. At ang kandila na sinisindihan ay kandila ng Bethlehem na nagnanais ng kapayapaan. Upang magkaroon ng kapayapaan sa araw ngayon ay kinakailangan ang angkop na pagsunod sa Diyos. Ulitin ko po. Upang magkaroon ng kapayapaan ay ang angkop na pagsunod sa Diyos. Kaya po sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 48, versikulo 17 hanggang 19, sa versikulo 17 sinasabi na ang banal ng Israel, at ito po ang Panginoong Diyos na si Yahweh, ay sinasabi niya, ako ang Panginoong Diyos, tuturuan kita para umunlad at papatnubayan kita saan ka man pupunta. Ang mahalaga po dito na ang pag-angkop sa pagsunod sa ating Panginoon ay ang pagsunod sa Kanyang kautusan, ang pagsabuhay ng Kanyang itinuturo sa pamagitan ng mga propeta at ng mga banal ng bayang Israel. Napakaganda po ang salita ng pagkasulat sa versikulo 17, Kapitulo 48 ni Propeta Isaias na ganito po. Yahweh Eloheka, milamid ka. Na ibig sabihin ay tinuturuan kita, ginagabayan kita, hinuhubog kita. Ang naguhubog sa atin, ang nagtuturo sa atin, ay hindi ang ating mga magulang, hindi ang mga guro ng mga institusyon, hindi ang mga social media, bagkos ang tunay na nagtuturo sa atin ay dapat ang Diyos. At ang pagtuturo niya sa atin ay ginagawa niya sa pamagitan ng mga taong Kanya pong binibigyan ng Kanyang pagtuturo at yun pong mga banal at mga propeta upang tayo ay gabayan, upang tayo ay turuan paano tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kapag ka hindi, ay marami pong mangyari sa atin. Pero kapag ka tayo ay sumusunod sa Panginoon, ayon pa sa Salmo 1, para tayong mga puno na sa tabi ng ilog na laging buhay. At tayo ay mapalad sapagkat hindi tayo maakit sa kasamaan. Kaya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang pagsabuhay ng Kanyang pagtuturo, ito yung tinatawag na pag-aangkop. At ang pag-aangkop na pagsunod sa Panginoon ay siyang maghatid sa atin ng tunay na kapayapaan o shalom. O sa Koine-Koine Griego irene, ang shalom ay salitang Hebreo na ibig sabihin tunay na kapayapaan na nagmula sa puso at ang bawat isa ay namumuhay na mga magkakapatid na nagbubuklod sa isang panibagong sambayanan na may tunay na ayos at kapayapaan. Kaya shalom. At itong pag-angkop ay sinasabi ng Panginoon na kuminsan hindi talaga ginagawa. Kaya po ang ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, verso 16 hanggang 19, sinasabi ng ating Panginoon, kanino ko ihambing ang mga tao sa ngayon? Ang kwento niya ay simple lang. Katulad ng mga bata na parang naglaro lang. Na follow the leader. Kung mayroong tutugtog, sasayaw. Kung manambitan, iiyak.
Pero hindi gumagawa sapagkat matigas ang ulo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang pag-aangkop na sundin mo kung ano ang dapat gawin na hindi ginagawa dahil para tayong bata na matigas ang ulo. At dahil matigas ang ulo, reklamo ng reklamo, hindi pa sumusunod, at taywas pa kuminsan ang gawin na ito ay hindi naayon sa dapat gawin. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, at ito po ang konklusyon sa versikulo 19, kapitulo 11, Ebanghelyo ni San Mateo, at ito naman ay sa Koinoko na Grigo, yung kahulugan nito na ang karunungan ng Diyos ay napatunayan na tama sa pamitan ng gawa. Nasabi dito, idi kayo ti hi Sophia kalaman apoton ergon sa gawa. Ibig sabihin, ang ating pag-angkop sa kalooban ng Diyos ay sa pamagitan ng gawa, hindi sa salita. At kung ginagawa natin ang tama, tayo ay nagkaroon ng pag-aangkop na dapat at narapat gawin, na tayo ay magpahayag ng dapat nating gawin upang tayo ay maging mga anak ng kapayapaan na pinagbuklod ng Diyos ng kapayapaan. Kaya, paano po natin gawin? 1, 2, 3. Una, kailangan natin ang pagkaroon ng pag-practice ng tigil ka muna. Sandali, atin mo nang pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan, ano ang mahalaga sa buhay natin. Siguro, hinga muna ng malalim at baka nagkamali tayo ng pagpasya. O dili kaya ang kalakaran ng ating buhay ay hindi na naayon sa kalooban ng Diyos, o dili kaya ang ating ginagawa, ang ating mga salita ay hindi na naayon sa kalooban ng Diyos, o dili kaya ang ating buhay mismo ay buhay na pasaway, at dahil dito, hindi tayo naangkop sa kalooban ng Diyos. Kaya, tigil muna, tahimik muna, at sa katahimikan ng ating kalooban, doon po natin hanapin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso, na siya ay nagsasalita at sasabihin, minamahal kita, gawin mo ang narapat ayon sa pagmamahal na ito. Pangalawa, magkaroon tayo ng pag-practice ng isang buhay na kung saan tayo'y naugnay sa Diyos sa isang panalangin na taimtim o pagbulay-bulay, pagninilay na taimtim na tinatawag nating contemplation o meditasyon, na kung saan atin pong tingnan ano ang mga malalim na kahulugan sa bawat galaw natin, ano ang mga saysay ng lahat ng ating mga iniisip, lahat ng ating mga pagpasya, lahat ng ating ginagawa sa buhay. Sapagkat kuminsan hindi na natin ito nakikita. Lagi tayong nanonood ng TikTok at patawa-tawa tayo sa mga nakakatawa na mga pinalabas sa TikTok at iba pang mga app sa cellphone o sa computer o sa internet. Hindi natin tinitingnan mismo ang ating pamilya, ang ating sarili. Ano ang mga mas makabuluhan? Ano ang mas malalim na saysay sa buhay natin? Ano ang ugnayan sa pamilya upang ito ay ayon sa kalooban ng Diyos? Ano ang dapat nating magagawa upang ang pagmamahalan ay nasa buhay sa bawat pamilya, at ang bawat pamilya na namumuhay at nabubuhay sa pagmamahalan, nariyan masumpungan ang Diyos ng pag-ibig na siyang nagbibigay ng tunay na kapayapaan o shalom. Pangatlo, kailangan tayong mag-practice ng malalim na koneksyon. Mga koneksyon, hindi lang koneksyon. Unang koneksyon sa kaibuturan ng ating sarili. Kasi kung minsan, tinitingnan natin ang mga pang-ibabaw na sa buhay natin. Kaya pagpunta mo sa isang lugar, o di kaya punta ng simbahan, napakatagal ang pagtingin mo sa salamin dahil kung ano-anong pinapinta mo sa mukha mo. Hindi mo tinitingnan muna ano ang puso mo, ano ang nasa kaibuturan ng pagkatao mo, kaysa magpinta ka sa mukha mo.
O dili kaya namimili ka kung anong damit ang isusuot mo. Hindi mo natitingnan na suot mo ba ang tunay na pagkatao sa buhay mo at naangkop yon sa kalooban ng Diyos. At kuminsan, kung ano pang mga tinitingnan mo, kung ano pang mga reklamo mo sa buhay, hindi mo tinitingnan sa kalaliman ng katahimikan ng iyong puso. Ano ang tunay na daing na dapat mong iluhog sa Panginoong Hesus Nazareno upang ikay magkaroon ng hindi lang pag-ugnay sa iyong kaibuturan ng sarili, ay pag-ugnay sa Kanya, sa Kanyang puso, ang iyong puso na ugnay sa puso ng Panginoon. Bakit hindi natin nakikita ang kahulugan ng pagpasa niya sa cross na atin rin dapat pasanin ang mga cross ng ating buhay at hindi dapat nating sisihin ang Panginoon? Maraming nagsisisi, o bakit hindi ako nakapasa? Nagdasal naman ako sa Panginoong Hesus Nazareno sa nakaraan na bar exam. Si Hesus Nazareno ba ang nagbigay ng bar exam? Nasisihin niyo siya na parang hindi naidulog sa iyo ang hinihingi mo? Hindi naman siya ang mga taong nasa likod nito. Kinakailangan na ating tingnan ano ang malalim na ugnayan natin sa Diyos, at ang malalim natin na ugnayan ay ugnayan ng pagmamahal o pag-ibig, na kung saan, kung tayo umiibig sa Kanya ng tunay, ating makikita ano ang dapat nating gawin bilang tao upang tayo ay magkaroon ng koneksyon sa sarili, koneksyon sa ating kapwa, lalo na yung kasambahay natin, koneksyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Pong Hesus Nazareno, upang ang ating pagkatao ay makasumpong ng tinatawag na coherence, pag-aangkop, upang ating masumpungan ang kahulugan ng buhay o ang saysay ng buhay, saysay ng lahat, sapagkat nariyan ang Diyos na siyang magbigay sa atin ng tunay na direksyon ng buhay, na siyang magbigay ng saysay ng buhay, at siya ng ating Panginoon, siya na ang kahulugan ng ating buhay, sapagkat atin na pong nasumpungan ang malalim na kahulugan ng ating sarili, sapagkat tayo'y tumitingin sa kaibuturan ng ating mga puso. Nagkoneksyon tayo sa ating kaibuturan sa ating puso, at ating binabago ang mga mali, at ating inuhubad ang luma na sarili na makasalanan, upang tayo maglalakad sa daan ng Panginoon na sa Kanyang pagtuturo, sa Kanyang patnubay, tayo makarating din sa Kanya, at tayo'y naaangkop na sa daan na ayon sa Kanyang kalooban. Mga kapatid ko, ngayong Biyernes sa pangalawang linggo ng Adbyento, hanapin natin ang Diyos hindi sa mga arti at mga sining na kinumalingan natin sa buhay. Hanapin natin ng Diyos dito mismo sa ating mga puso, doon mismo sa loob ng ating mga tahanan, sa mga pagawaan o saan man tayo pupunta, o dili kaya sa mga institusyon na kung saan doon tayo napabilang, sapagkat kung hindi natin masumpungan ng Diyos ang tunay na kapayapaan, ay hindi rin natin masumpungan, at ang pagkaangkop sa Kanya ay hindi rin natin maisabuhay, sapagkat kung tayo ay may koneksyon sa loob ng ating sarili, may koneksyon sa ating pamilya, may koneksyon sa ating mga trabaho at ginagawa, may koneksyon sa Diyos, buong-buo ang ating pag-aangkop ng ating buhay at pagkatao, tayo ay nabubuhay na may kapayapaan, na may kapanatagan, sapagkat naugnay tayo ng malaliman sa Diyos na siyang nagbigay ng kabuluhan at saysay ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.